Ngayong araw na ito ay may bago na naman tayong pag-aaralan. Ito ay ang tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Handa na ba kayong makinig? Sa nakaraang aralin, nagsumikap ang mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Maraming mga misyong pangkalayaan ang isinagawa ng mga Pilipino na iminungkahi sa Kongreso ng Amerika. Sa araling ito ay nakasentro lamang tayo sa pamahalaang Commonwealth na nagsilbing transisyon at pagsasanay para sa mga Pilipino. Sa panahong ito, ang pagtatangka ng mga Pilipino na pamahalaan ang sarili sa unang pagkakataon ay hindi naging madali. Nakaranas sila ng maraming pagsubok at suliranin na siyang binigyang pansin, sinuri at nilutas. So pagkatapos pag-aralan ng araling ito, inaasahang matatalakay mo ang pamahalaang Commonwealth, matutukoy ang mga programa ng pamahalaang Commonwealth at maipakikita ang pagpapahalaga sa mga programa ng pamahalaang Commonwealth. Ngayon ay kilalanin ninyo ang mga nasa larawan. Kilala niyo ba sila? Tama, siya si Manuel Luis Quezon, ang unang Pilipinong ipinadala sa misyong pangkalayaan. At ang ikalawa naman ay si Sergio Osmeña. Ano kaya ang kaugnayan nila sa ating aralin ngayon? Ngayon ay susubukin ko kung may nalalaman kayo sa ating paksang aralin. Sagutin niyo muna ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa chat box ang tamang sagot. Sa unang bilang ng taon ay binigay ng mga Amerikano sa pamahalaang Commonwealth. Tama, 10 taon. Ikalawa, nagtakda ng pamahalaang Commonwealth. Tama na naman, ito ay ang Batas Typing-McDuffie. Ikatlong bilang, nahalal na Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Tama, ang sagot ay si Manuel Luis Quezon. Ikaapat, nakatunggali ni Manuel L. Quezon sa pagkapangulo ng Commonwealth. Mahusay, ang sagot nga ay si Emilio Aguinaldo. Ikalima, ito ang tumutukoy sa karapatang ipinagkaloob sa kababaihan. Magaling, tama ang iyong sagot. Bumoto. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Mas paunlarin pa natin ang inyong kaalaman tungkol dito. Ang malasariling pamahalaan o Commonwealth. Gaya ng itinadhana ng Batas Tidings-McDuffie, isang malasariling pamahalaan ang itinatag sa Pilipinas. Ito ay tinawag na Pamahalaang Commonwealth. Itinakda ang 10 taong panahon ng transisyon upang ihanda at masubok ang kakayahan ng mga Pilipino sa pangangasiwa ng sariling pamahalaan. Mabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na magsanay sa pagkilala ng mga suliranin, pagsusuri ng mga ito, at paglutas sa mga ito. Kung mapayapa na ang bansa, maaari na itong magsarili. At dahil dito ay nagdaos ng isang pambansang halalan upang maghalal ng bagong pinuno ang mga Pilipino. Ito ay naganap noong Setyembre 17, 1935 at noong Nobyembre 15, 1935
ay nanumpa si Manuel Luis Quezon bilang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth at Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo. Ang dating Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo at ang nagtatag ng relihiyong Aglipayan na si Gregorio Aglipay ang siyang nakatunggali sa halalan ni Manuel L. Quezon. Nang maitatag ang pamahalaang Commonwealth ay naitatag ang tanggulang militar bilang paghahanda sa kasarinlan ng bansa. Ang pamahalaan ay nahati sa tatlong sangay: ehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Nang manungkulan si Manuel Luis Quezon bilang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth, nagsagawa agad siya ng mga reorganisasyon sa pamahalaan batay sa mga probisyon ng bagong saligang batas ng 1935. Maraming kagawaran at kawanihan ang binuo upang matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. At narito ang mga programang pangkabuhayan at katarungang panlipunan na isinagawa sa panahon niya. Dahil nga sa pagsasamantala ng mga dayuhang mananakop, hindi naging matatag ang kabuhayan sa ating bansa noon. Upang umunlad ang kabuhayan, matugunan ang suliranin at pangangailangan ng bansa, at magkaroon ng katarungang panlipunan, isinagawa ng pamahalaang Commonwealth ang mga sumusunod. Una, nagtatag ng Court of Industrial Relations para mapahusay ang hukuman na siyang susuri sa mga alitan ng mga manggagawa at kapitalista. Ikalawa, nagtatag ng Rural Progress Administrations of the Philippines upang mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay sa mga probinsya. Ikatlo, nagkaloob ang pamahalaan ng malaking piraso ng lupa sa mga magsasaka para magkaroon sila ng sariling lupang sasakahin. Ikaapat, nagtayo ng mga hiraman ng salapi para sa mga magsasaka. Panlima, ipinatupad ang patakarang homestead. Ito ay isang pirasong lupa ng pamahalaan na maaaring makuha ng isang tao sa pamamagitan ng pamumuhay o pagsasaka rito. Ika-anim, pagtatadhana sa Tenancy Act na kung saan magkakasundo ang umuupa at nagpapaupa sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng dalawang panig. Ikapito, pagtatakda ng minimum wage o kaukulang sahod sa mga manggagawa. Ikawalo, pagtatakda ng 8 oras lamang na pagtatrabaho sa manggagawa sa isang araw o ang tinatawag na 8-hour labor law. Ika-9, pagtatadhana sa Public Defender Act na magbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga manggagawa o anumang usapin sa paggawa. Ika-10, nagtatag ng mga sangay at tanggapan na naglalayong mapaunlad ang industriya, korporasyong pangkalakal, kilusang kooperatiba sa larangan ng pamamahagi at pagbibili ng mga paninda. Sinikap ng pamahalaang Commonwealth na mapahusay ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nilikha ni Pangulong Quezon ang Pambansang Sanggunian sa Edukasyon o National Council for Education. Inilabas din ng Pambansang Asambleya ang Education Act ng 1940 na nagbibigay daan sa mga pagbabago ng sistemang edukasyon. Narito ang ilang mga probisyon sa Education Act ng 1940. Una, pagtaas sa gulang ng mga mag-aaral na dapat tanggapin sa unang taon ng mababang paaralan sa 7 taon sa halip na 6 na taon. Pangalawa, pag-alis sa ika-7 baitang sa mababang paaralan. Ikatlo, pagtakda sa taong pampaaralan mula Hunyo hanggang Marso. Ika-4, walang bayad na edukasyong primarya sa buong bansa ayon sa itinadhana ng saligang batas. Ika-5, binigyan diin ang paglinang sa damdaming makabayan ng mga mamamayan. Binigyan pansin ang pagtuturo ng buhay ng mga bayani tulad ni Jose Rizal
Andres Bonifacio, Marcelo H. Pilar at Apolinario Mabini. Binigyang pansin din ang paglinang ng kabutihang asal, sipika, disiplina at kahusayan sa gawaing kamay at karunungang vocational. Ika-6, pagtatag ng tanggapan ng edukasyong pribado upang higit na mapabuti ang pangangasiwa sa mga pribadong paaralan. Ika-7, pagtatag ng edukasyong pangmatanda upang higit na mapalaganap ang edukasyon sa madla, pati sa mga matatanda. Alinsunod sa tadhana ng saligang batas, gumawa ng hakbang ang Pambansang Asambleya para sa paglinang ng isang wikang pambansa batay sa isa sa mga ginagamit na katutubong wika. Inungkahi ni Quezon sa Asambleya na magpatibay ng isang batas, kaya't noong Nobyembre 13, 1936, itinatag ang Surian ng Wikang Pambansa ayon sa Commonwealth Act bilang 184 upang pag-aralan ang mga wika at dialekto na magiging batayan ng pambansang wika. Tagalog ang naging batayan ng wikang pambansa natin. Ito ay upang magbigay daan sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Naglabas din siya ng isang kautusan para sa pagtuturong panlahat na ang wikang pambansa ay ituro sa lahat ng antas ng paaralan. Noong Hulyo 4, 1946, naging opisyal na pambansang wika ng Pilipinas ang Tagalog, ayon na rin sa Commonwealth Act bilang 570. Dahil sa mga pagsusumikap na ito ni Pangulong Manuel L. Quezon, siya ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Ayon na rin sa itinadhana ng saligang batas, ang pamahalaan ay magtatakda ng salaping gugugulin upang paunlarin ang agham, sining at panitikan. Kaya naman nagpadala ng mga pensyonadong dalubhasa sa mga larangang ito sa ibang bansa. Binigyan ng kaukulang pansin ang mga katutubong awitin at sayaw at nagdaos din ng iba't ibang patimpalak sa pagsulat at pagpipinta. Programa sa transportasyon at komunikasyon. Itinaguyod ng pamahalaang Commonwealth ang pagpapabuti ng sistema ng transportasyon at komunikasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagpapagawa at pagpapahusay ng mga sumusunod: pagpapagawa ng mga tulay at daan, pagpapagawa ng mga paliparan, pagpapagawa ng mga linya ng tren, at mahusay na lingkuran ng telepono at radyo. Ang tanggulang pambansa. Batay sa itinadhana ng saligang batas, ang pagtatanggol sa estado ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan at sa pagtupad ng tungkuling ito, lahat ng mamamayan sa ilalim ng batas ay kailangang magkaloob ng serbisyong militar o sibil. Ang Batas sa Tanggulang Bansa o National Defense Act ay nagtadhana ng sapilitang pagkakaloob ng serbisyong militar at ang pagtatatag ng hukbong Pilipino na siyang mamamahala sa pagsasanay, pag-aayos at pagpapanatili ng hukbong magtatanggol sa bansa laban sa mga dayuhang mananakop, mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bansa. Karapatan ng mga kababaihan na bumoto. Isa sa mahalagang nagawa ng pamahalaang Commonwealth ay ang pagkakaloob ng karapatan sa mga kababaihan na bumoto. At noong Abril 30, 1937, ay nagdaos ng isang plebisito upang alamin kung nais ba ng mga kababaihan na mabigyan sila ng karapatang bumoto. At ito naman ay sinang-ayunan ng 250,000 mga kababaihan. Hindi lamang karapatang bumoto ang binigay sa mga kababaihan, kundi binigyan din sila ng karapatang kumandidato sa anumang pwesto sa tanggapan ng pamahalaan. Si Binibining Carmen Planas ang kauna-unahang babaeng konsehal ng Maynila.
at ang unang babaeng inihalal sa mababang kapulungan ng Kongreso ay si Ginang Elisa Ochoa. Ngayong marami na kayong alam tungkol sa pamahalaang Commonwealth, sa mga patakaran at programang kanilang ipinatupad, marahil ay masasagot niyo na ang ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa sagutang papel ang O kung opinyon at K kung katotohanan ang isinasaad ng bawat pangungusap. Sa unang bilang, kayang pangasiwaan ng mga Pilipino ang bansa kahit walang paghahandang gagawin ang mga ito. Tama ang inyong sagot. Ito ay isa lamang opinyon. Ikalawang bilang, si Pangulong Manuel Luis Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa. Tama. Ang sagot ay letrang K. Ikatlo, ayon sa 8-hour labor law, ang mga manggagawa ay magtatrabaho ng 9 na oras sa isang araw. Mahusay. Ang sagot ay letrang O. Ika-4, ang mga kababaihan ay pinagkalooban ng karapatang bumoto ayon sa Salaysing Batas ng 1935. Magaling. Ang sagot ay letrang K. Panghuling bilang, sa Tenancy Act, ang umuupa at nagpapaupa ay magkakasundo sa pamamagitan ng kontratang lalagdaan ng dalawang panig. Tama. Ang sagot ay letrang K. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, kilalanin ang tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Sa unang bilang, Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Ikalawa, nagtakda ng pagbibigay ng libreng serbisyong legal. Ikatlo, batayan ng wikang pambansa. Ika-4, batas na nagkaloob sa mga kababaihan ng kapangyarihang bumoto. Ika-5, batas na nagbigay ng kapangyarihan na itatag ang surian ng wikang pambansa. Ngayon ay sagutin natin. Una, ang sagot ay si Manuel Luis Quezon. Ikalawa, Public Defender Act. Ikatlo, Tagalog. Ika-4, Saligang Batas 1935. At ang ikalima ay ang Commonwealth Act bilang 184. Para sa ating gawain bilang 4, magbigay ng 2 paraan kung paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa mga nagawa ng pamahalaang Commonwealth. Ano ang pagkakaiba ng patakaran ng pamahalaan noon sa kasalukuyan? At para sa ating paglalakad, ibuod ang ating napag-aralan ngayong araw tungkol sa pamahalaang Commonwealth. At para sa ating pagtataya, sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Kilalanin ang tinutukoy sa bawat bilang. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa sagutang papel. Unang bilang, batas na nagbigay daan upang mabago ang sistema ng edukasyon sa bansa. A. Education Act noong 1940. B. Tenancy Act. C. 8-hour labor law. D. Minimum wage law. Ikalawang bilang, tinatasan ni Pangulong Quezon na gumawa ng hakbang upang isulong ang pambansang wika na naaayon sa umiiral na wika sa bansa. A. Pambansang Asambleya. B. Pambansang Asumbliya. C. Pambansang Wika. D. Panlipunan. Ikatlo, ang batas na nagtadhana ng sapilitang pagkakaloob
ng serbisyong militar sa mga mamamayan. A. Tenancy Act. B. National Defense Act. C. 8-Hour Labor Law. D. Minimum Wage Law. Ika-4, nagpatupad ng mga hakbang ang Pangulong Quezon upang mapaunlad ang agham, sining at panitikan maliban sa isa. A. Nagpadala ng mga dalubhasa sa mga larangang ito sa ibang bansa. B. Nagdaos sa mga patimpalak sa pagsulap at pagtitimpa. C. Ibinalik ang mga katutubong awitin at sayaw. D. Pinaunlad ang kulturang dayuhan. Ika-5, batas na nagtatakda ng kaukulang sweldo sa mga manggagawa. A. 8-Hour Labor Law. B. Minimum Wage Law. C. Tenancy Act. D. Education Act ng 1940. Binabati ko kayo at nakuha niyo lahat ang tamang sagot. Maraming salamat na muli sa pakikinig. Ingat palagi hanggang sa muli.